Lumapit tayo sa ating Panginoon. Awitan, purihin ng batong kublihan, ang Diyos siyang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kaniyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galang. Dakilang Diyos, higit sa sinuman, nasa Kaniyang paladaigdig at kalaliman. Lahat ay Kanya, bundok na mataas, ang dagat at lupa na Kanyang mga nilalang. Lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kaniyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ng pakikipagkaisa ng Espiritu Santo'y sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga. Papurihan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito at siyempre sa pamamagitan din ng ating buhay. Upang tayo maging marapat, halina't magsisi muna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang King Kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak,
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan at kayo din ang mga nagpapamisa ngayon na ang mga pangalan, hangarin at intensyon ay nalalaman na ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang iyong ngalan, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa gitna ng pag-uusig, na natiling nagtitiwala si Propeta Jeremias sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Jeremias, naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya, pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit, ikaw ay nasa panig ko poon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan kung sumubok ka sa mga tao poon, Diyos na makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang poon, inyong purihin ang poon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin, sa iyo o poon, sana iyong dinggin, sa mga panahon ng iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga budukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di malilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatay na roong nilikha. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Sa ikalawang pagbasa,
Itinuturo ni Apostol San Pablo na kay Kristo nakakamit natin ang kaligtasan at buhay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na dihamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mapupunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 isang pera? Gayunpaman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang lalahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong mga maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang atin pong narinig na ebanghelyo ay karugtong pa rin ng ebanghelyo nung nakaraang linggo. Noong nakaraang linggo, sinugo ni Kristo ang kanyang mga disipulo para magmisyon sa mga tao.
and being a master strategist, alam ng Panginoon ang pinaka pwedeng maging hadlang sa pagmimisyon ng kanyang mga disipulo, at yun ay ang takot ng mga ito. Lalo pat sasabihin din niya sa kanila, kung ano ang naranasan ko, gayon din ang mararanasan ninyo. Alam naman natin ang nagagawa ng takot. It paralyzes. Napaparalisa tayo. Hindi tayo nakagagalaw. Kapag tayo'y takot na takot, makagalaw man tayo, hindi maayos ang ating pagkilos. Kapag ika'y magsasalita at matindi ang iyong kaba, mautal ka. Kahit best player ka pa sa basketball, kahit shooter ka, kapag dinadaga ka, magmimintis ka. Kapag nagdadrive ka at matindi ang iyong kaba, huwag ka nang mag-drive, mababangga ka. Ganon ang pinsala na nagagawa ng kaba. Bakit nga ba meron pang kaba? Well, maliwanag ang sasabihin sa atin ni San Pablo sa 2 Timothy 1 verse 7. Sabi niya, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot o ng kahinaan ng loob. Kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot at kahinaan ng loob, alam na this, sinong nagbigay? Edi ang diablo. Bakit? Kasi ayaw ng diablo na magawa natin ang misyon natin dito sa mundo. Kung magawa man natin, gusto ng diablo na hindi 100% dedication ang maibigay natin. Halimbawa, nabanggit ko na sa inyo nung ma-assign ako dito, no offense sa mga tao, talagang natakot ako kasi nga, walang simbahan, walang kumbento. Naihanda ko yung sarili ko, pwedeng walang simbahan yung unang assignment ko, o po pwedeng walang kumbento. Pero hindi pareho, sapagkat wala pa akong alam na na-assign sa ganon. Abi, nangyari sa akin. Kung natatandaan po ninyo yung vlog ko, kung saan ako pinatutuloy nung una ng mga madre dito, dun sa building na yan, isang maliit na kwarto, punong-puno ng salamin. Hindi lang ako kumikibo sa loob-loob ko. Kapag may manananggal dito, abot na abot ako. Nakagawian ko pa, walang mindes. Tuwing madaling araw, umiihi ako. At pinagbibigyan ko naman. Tuwing madaling araw, naiihi ako. Kaya lang ang punto, yung CR nasa kabilang dulo. Tatawid pa ako sa pagitan ng mga kwarto na puno rin ng salamin. Kung makakita ko ng multo. Kaya sabi ko, hindi man ako mamatay sa atake sa puso dito, sa sakit sa bato. Talagang pipigiling ko. Thursday yata ako napunta dito if I'm not mistaken. Kinakabahan talaga ako. Nung una, hindi talaga ako makatulog. At ine-entertain ko na yung sinasabi ng ibang pare na nakakaalam ng kondisyon or sitwasyon ko. Puntahan mo si Bishop, kausapin mo, magpalipat ka. Tutal naman may ilang pare, nakiusap, pinagbigyan. Baka pagbigyan ka. Pero naisip ko, unang assignment ko, tatanggi ako. Kaya dasal na lang ang ginawa ko. At sa mga panalangin ko, talagang ang sinasabi ko, Lord, alam ko na hindi si Bishop ang nag-assign sa akin dito. Ikaw ang may gusto kung bakit ako naririto. Kaya hindi ako sa obispo makikiusap, kundi sa iyo. Lord, nakikiusap ako, hindi yung alisin mo ko dito. Nakikiusap ako, tulungan mo ko. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Aba, unang misa ko, Valentine's Day. Tigib na tigib ang puso ko sa pagmamahal. Ang daming nagsimba. Pagkatapos noon, naisipan natin, dagdagan ng misa, naging 2. Ang dami pa rin.
Ginawa nating 3, ang dami pa rin. Ginawa nating 4, ang dami pa rin. Eventually, naging 5. Eventually, ngayon, 6 na. Parang kulang pa. Ayaw ko na. Wala na nga love life, wala pang pahinga. Maawa kayo sa nag-iisa. Father, bakit hindi kayo kumuha ng katulong na pare? Baka hindi na kayo magsimba. Kaya sa una pa lang talaga, naisip ko na yung sagot ng Panginoon sa panalangin ko, na para bang sinasabi niya, sa unang misa ko pa lamang dito, may plano kong maganda sa parokyang ito. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. May plano kong maganda. O sige nga, tingnan nyo yung simbahan, hindi ba maganda? Tingnan nyo yung disposisyon ninyo, yung karakter, yung buhay ninyo, pati na yung pamilya ninyo, yung pakikitungo nyo sa ibang tao, yung pagmamahal nyo sa Diyos. Hindi ba gumaganda kahit papaano, kahit linggo-linggo nagkikita-kita tayo dito? Ilan lamang ito sa sigurado kung marami pang magagandang plano ng Diyos na gagawin niya sa lugar na ito, na kahit wala ako, itutuloy niya. Ngayon, kung tumanggi ako, sigurado ko pag namatay ako at humarap ako sa Kanya, iisa-isahin niya sa akin, Father Fidel, ito yung magiging itsura sana. Ito na sila. Ito na yung simbahan na dapat nandyan ka. Magsisisi ako. Kasi dapat ako ang unang kura, paroko. Pero tumanggi ako dahil sa takot ko. Hindi ba't ganun ang parang magiging simula ng impyerno? Yung makaharap mo ang ating Panginoon, tapos sasabihin niya sa iyo, ito yung plano ko sa iyo Magandang buhay, maging fulfilled ka, magkaroon ka ng impact sa buhay ng iba, yung kahit na mahirap ang buhay, mabubuhay ka pa rin masaya, ito yung magiging mga anak mo, ito yung matatapos mo, ito yung magiging trabaho mo, ito yung mga taong makakasalamuha mo, etc. Pero, hindi nangyari in your lifetime kasi natakot kang magtaya, magsikap, lumaban, natakot kang magpatawad, humingi ng tawad, natakot kang maging expressive, natakot kang maging thoughtful, natakot kang magpakabuting itawat, isuko sa akin ang buhay mo. Itong lahat ng itong sinayang mo. Yun ang simula ng impyerno kasi pag-isihan mo. And so conquer your fear because God has put the best things in life on the other side of your fear. Ito yung takot mo, ito yung mga magagandang bagay na plano ng Diyos para sa iyo. Sapagkat sa pagpunta mo sa magagandang plano ng Diyos para sa iyo, unti-unti kang i-stop ng demonyo. So dapat mong gawin, paglabanan mo yung takot mo, sabihin mo sa kanya, alis ka dyan, alis ka dyan, alis ka dyan. Hanapin ko, pagsisikapan ko sa tulong ng Diyos, ang kanyang magandang plano para sa buhay ko. Hindi ka pakakabahin lagi ng demonyo kung hindi siya kinakabahan sa iyo. Kinakabahan siya kasi kapag pinaglabanan mo ang takot mo, mas maraming magagandang mangyayari sa buhay mo. Kasama ng takot ang kalungkutan, ang kawalan ng pag-asa, ang panghihina, ang pananamlay. Kaya ang gawin mo, baligtarin mo. Siya ang pakabahin mo sa pamamagitan ng paglaban mo sa takot mo. Papaano? Ganito. Panoorin yun. Nag-worried konti, pero ano kasi mukhang ako, pero madasalin ako ba? Binigay ko sa kanya, Lord, ikaw bahala rito. Kung ano yung makakaramit, makakatulong dyan. Kung saan yung makakarami at makakaganda, alam kong yun ang ibibigay mo. Pero after that, nung nangyayari yun, nasa kalagitnaan pa lang, may 3 show na akong dumating. Oo nga. So, ibig sabihin, parang sinasabi, hindi lang ikaw, pati ang Dabard God, huwag na kayong kabahan. Nandito lang ako sa tabi. So, hindi ako nag-worried ako. Ang sandata ko ngayon, kahit anong, pray lang. Basta kasama mo siya, hindi ka matatakot eh. Number 1. Kaya nga si Father Fidel, kaibigan pa to. Marami tayong natututunan niya. Naintindihan nyo ba? Ay! Ayusin nyo yan! Sabi nang i-rehearse Anyway, sabi ni Jose, sabi ni Jose, nang interviewin siya, sabi talaga kasi sa kanya,
Umiyak ka ba ng umiyak? Ikaw ba ay nag-alala? Sabi niya, nag-alala? Konti. Pero ang ginawa ko kasi, mukha lang akong loko. Pero madasalin ako, pinagdasal ko. Sabi ko kung ano yung mas makagaganda, mas makararami. Sige Lord. Hindi ako natatakot. Yun ang sabi niya. Hindi ako natatakot kapag kasama ko siya. Ganon. Yun ang tamang paglaban sa takot. Hindi malalabanan ang takot at hindi mo matatakot ang demonyo kung sa sariling kakayanan mo lang ito. Tandaan po natin, sa sinasabing 365 times na sinabi ng Diyos sa banal na kasulatan, huwag kang matakot, hindi lang yun ang sinabi niya. Kasi kung titingnan mo yung pagkakasabi, sa bawat sabing huwag kang matakot, may konteksto. Ano yung konteksto? Yung sinasabi sa Isaiah 41 verse 10, do not be afraid, for I am with you. Nakita niyo? Hindi basta sinabing, labanan mo yung takot mo. Hindi basta sinabing, huwag kang matakot. Ang sinabi niya, ang dahilan kung bakit dapat hindi ka matakot, kasama mo ako. Kasi kung ikaw lang, paglalabanan mo yung takot mo, sa kakayanan mo, sasabihin ng demonyo, palabas lang yan, pa-effect lang yan, matatakot ka rin, tao ka lang. Pero sa oras na makita ng demonyong lumuhod ka, nagmakaawa ka sa Diyos, Lord, tulungan mo ko. Kakabahan na siya ng malakas. Bakit? Kasi alam ng demonyo, pagtayo mo mula sa pagkaluhod mo, hindi ka na nag-iisa, kasama mo na siya. Sabi sa Ebanghelyo sa English version, fear no one. Why? Because he or she who kneels before God can stand against anyone. Meron daw isang bata, age 5, na iihi. Hating gabi. Ang problema, yung toilet nasa labas ng tinutulugan nila. So ginising niya ang kanyang katabing ama. Masamahan mo ko sa lamat, PCR ako. Anak, antok na antok ako. Ano ba? Pa, sige na, ihi na po ako. Anak, ganito na lang. Paglabas mo, huwag mong isasarado yung pintuan. Total, nandyan lang naman. Kitang-kita ni Papa. I'll watch you. Pagmamasdan kita, para mawala ang takot mo. Hindi na matiis nung anak, maihinan. Di pinagbigyan na niya ang kanyang ama. Kahit na hindi siya samahan, tingnan lang siya. Pero lumalabas pa lang siya ng pinto, Pa, titingnan mo ako. Oo. Bumaba. Halfway papunta ng CR. Pa, nakikita mo ako? Oo. Habang umiihi na, nakatalikod sa ama. Pa, kita mo ako? Oo. Nang infila siyang inidoro. Pa, ang narinig niya. Nako, nagtatakbo. Tinulugan ng ama. Psalm 121 verse 3. Ang sabi doon, the Lord who watches you, ang Diyos na nag-iingat sa iyo, ay hindi natutulog. Hindi natutulog ang Diyos. Bukas na bukas ang kanyang mga mata. Kaya alam niya, wala ka ng asawa, namatay na, o pinatay ang puso mo dahil iniwang ka. Alam niyang pasaway ang anak mo. Alam niya yung araw-araw iniintindi mo kung ano ang ipapakain mo sa mga anak mo, kung bukas may kakainin pa ba kayo. Alam niya yung pakiramdam na nakakabahang ka kasi hindi mo alam kung sa susunod na taon makapag-aaral ka pa. Alam niya yung hirap na tinataguyod mo ang mga magulang mo o ang mga anak mo. Kapatid, kung yung buhok natin na hindi natin alantana
Wala kang pakialam sa buhok mo minsan. Pinapakialaman niya. Yun pa kayang bagay na araw at gabi iniisip mo, na nagpapalungkot sa iyo at nagpapakaba sa iyo? Yun pa kaya ang hindi niya isipin? Lalo na kung ikaw na anak niya ay humihingi ng tulong sa kanya, kung yung buhok mo, alam niya, yun pa kayang iyong problema. Kaya ngayon sinasabi niya sa iyo, huwag kang matakot. Hindi niya sasabihin yun kung wala nang magandang mangyayari sa iyo. Kung wala na siyang magandang plano. Hindi niya sasabihin yun kung di ka niya sasamahan. Sinasabi niya yon kasi sasamahan ka niya at kapag kasama mo siya, mayroon at mayroon pang mangyayaring maganda. Kung yung kamatayan nga sa ating ikalawang pagbasa, nagawa niya ng paraan, problema mo pa. You see, kaya kabigat na bigat ay sapagkat may mga miyembro ng iyong pamilya na hindi gumaganap ng misyon nila. Ng misyon nila bilang asawa mo, ng misyon nila bilang anak mo, ng misyon nila bilang kapatid mo, ng misyon nila bilang anak mo. Bakit hindi nila ginagampanan yung misyon? Either for some reasons, nagkasakit sila, nawala na sila, namatay na sila, umalis na sila, o talagang pasaway at irresponsible lang sila. Kaya kabigat na bigat ngayon sa iyong problema kasi inaako mo yung responsibilidad o yung misyon ng iba. Pero isang bagay yung sisiguraduhin ko sa iyo, kahit iniwan ka pa ng mahal mo, kahit ano pa na ngayon ang nangyayari sa buhay mo, itutuloy ng Diyos ang kanyang magandang plano. Kahit nga nagkasala ang buong mundo, gumawa pa rin ang Diyos ng paraan upang sagipin ito. Itutuloy pa rin niya ang kanyang magandang plano para sa pamilya mo. Mapagtatapos mo pa rin ang pag-aaral ang mga anak mo. Maaabot mo pa rin ang pangarap mo. Maayos pa rin ang buhay mo. Hahaba pa rin o kaya magiging makahulugan pa rin ang buhay mo. Basta wag kang mawawala ng pag-asa. Kahit na feeling mo ikaw ay nag-iisa. Kasi sa totoo lang, hindi ka nag-iisa. Tutulungan kanya. Ikaw pa ba na inaako ang responsibilidad ng iba, ang pabayaan niya? Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samu ko sapagkat anak niya ako. Mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samu ko. Alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samu ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong mawala ang takot ko. Kasi pakiramdam ko, madalas nag-iisa ako. Ako na lang ba ang lahat? Ang lahat sa pagsisikap? Ang lahat para mag-isip kung ano ang makatutulong sa pamilya? Ako na lang ba ang sasalod sa lahat ng problema?
Panginoon, ngayon naunawaan ko, hindi mo kagustuhan ito. May mga tao lang sa buhay ko na hindi ginagampanan o hindi nagampanan ang misyon nila. It's on them. Bahala silang magsisi. Pero ako, gagawin ko ang lahat para sa pamilya ko. Basta tulungan mo lang ako, Panginoon, ha? Huwag mo akong pababayaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo sapagkat itutuloy ng Diyos ang kanyang magandang plano para sa pamilya mo. Kung lalapit ka kay Jesus, walang makasisira nito. Kahit pa ang pagiging pasaway, pasakit ulo, irresponsable ng taong inaasahan, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Tutulungan ka ng Diyos sa pag-ako ng misyon ng iba. Kung lalapit kay Jesus, basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Kinakailangan may pagsimulan ang milagro. At kung hindi ikaw, sino? Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tula ng mga bukid na tinitig upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami naway matipon din at maging bayan mong hihim. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpapalay. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpapalay. Katulad din ang mga ubas na pinigat naging alam. Sino mang uminom nito, may buhay na walang hanggan.
ka sa pagbuo nitong bayang niya. Isa Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nakugay. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagtutulungan. Aking alay, alak at tinapay, handog sa iyong tampanan, nagbibigay ng buhay. Nawa'y mapanalangin itong handog naming alay. Umaharap sa'yo, nagbibigay buhay. Tinapay at alak na aming pinagpagpunan, bunga ng upat ng aming magawa. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong tampanan, nagbibigay ng buhay. Nawa'y mapanalangin itong handog naming alay. Umaharap sa'yo, nagbibigay buhay. Habang at awa mo ngayon ay niyayakap upang ialay sa mga aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong tampanan, nagbibigay ng buhay. Nawa'y mapanalangin itong handog naming alay. Umaharap sa'yo, nagbibigay buhay.
ang alak at tinapay, dalasaltan mo, anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Handa ng alay, ngayon ay sisimlan, ang alak at tinapay ay bebendisyonan, anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Sampit sa labi namin ang ngalan mo po ay digit. Lalampas sa salamat ang puso kong tapat, hilig sa'yong masipat, biyaya sa lahat, ngayon ay natilipin ang bala na po. Aghihintay, sumasamo ang anayong dugo. Hatid sa'yong dambana, alay na ihahanda, dalay pasasalamat, na sa'yo rin nagmula, pasdan ang iyong dikhat, kabibigyan pansin, nanikluhod pagkumpaban, ikaw ay sambahin. Dala si Kristo ang Kordero, nagligtas sa atin. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa pa rin ng magandang paraan, ikaw para may manguna sa amin upang ikaw ay balikan.
Ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Pakisama sina Joyce, Anita, Juan, Vio, Rosalito, Percy, Miguel, Arsenio, Sergio, Emer, Paulina, Jacinto, Maximo, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan po ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakayasayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanayahan at gusto niyang samahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa bawat sandali ng aking buhay,
ikaw ang siyang gabay sa oras ng lungkot pagkabigo. Ako'y muling binubuo. Buhakot pasakit ay iyong pinaparaan. Sa paglubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang tanging kong hiling ay umilay sa iyong piling. Habis ang galak ko, Panginoon, pagkat ikaw lamang sa buhay mo. Pasayahang loob mo ay walang hanggan, biyayang lubos kailanman. Katapatan mo ay di magmamaliw, kailan pa may siyang aking sandigan. Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay sa oras ng lungkot pagkabigo. Ako'y muling binubuo. Buhakot pasakit ay iyong pinaparaan. Sa pagdurog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang tanging hiling ay umilay sa iyong piling. Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay sa oras ng lungkot pagkabigo. Ako'y muling binubuo. Buhakot pasakit ay iyong pinaparaan. Sa paglubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang tanging kong hiling ay umilay sa iyong piling. Gising sa umaga, kay ganda, kay ganda. Ganda ng mundo, ginawa niya. Yun lang nakita, ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos, at ako'y binago. Natanggapin ko si Jesus, ating Diyos. Bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama.
bagong mag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Magsitayo tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pagkikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. kung namimintuho po tayo para sa pagbabago ng buhay natin at ng buhay ng mga taong gusto nating magbago, mamintuho po tayo para sa mga taong ito sa ating mahal na ina ng Birhen ng Lasalet. Tuwing Sabado po, magkita-kita tayo para sa alas 6 ng misa, para sa debosyon na ito. Maraming salamat sa lagi niyo pong pagtulong para sa mga paggawain pa po ng ating simbahan, yung ating bell tower, ang souvenir shop, ang ating rectory, pati na ang susunod yung adoration chapel natin. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Lasalet. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your
Peace in our minds and hearts, as once they felt at last Maraming salamat po. Yung mga magpapabless po dito po sa side ng simbahan na ito sa... Lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin, nang may tuwa at galak, nang may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating ipagdiwang at alalahanin ang mga unang martir ng banal na sambayanan ng Diyos sa Roma. At hilingin nating matuto rin tayo sa naging paninindigan nila. Yung paninindigang hindi lamang ito ng kailanganin na nilang ibuwis ang buhay nila. Ito'y yugto lamang ng pag-aalay ng buhay ng sukdulan. Pero sa araw-araw na ginawa ng Diyos, siguradong nag-aalay na rin sila ng kanilang buhay para sa Panginoon. At yun ang dapat nating matutunan. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, kasama ng intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinilagam mo ang sambayanang Kristiyano ng Roma, ang pasimulang masagana sa dumanak na dugo ng mga martir. Ipagkaloob mong kami patatagin sa magiting na katapangan, sa pakikipagtunggali sa pagsubok at magalak kaming lagi sa maasahang tagumpay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Nang 99 na taon na si Abram, napakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang bungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi." Sabi pa ng Diyos kay Abraham, "Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin." Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, "Hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga inapo." Nagpatira pang muli si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, "Magkakaanak ako ngayong ako'y 100 taon na? At si Sara, maglilihi pa ba iyon gayong 90 taon na?" At sinabi ng Diyos, "Mabuti pang si Ismael na ang iyong kalingain at pahabain ang buhay." Nagkakamali ka, Abraham.
Si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaac, wika ng Diyos. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Matutupad iyon kay Isaac, ang magiging anak ni Sara na isisilang sa darating na taon, sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpalain kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na nasa Diyos ay may takot. Ang maalab na adikay, sumunod sa kanyang utos. Siya'y magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya'y. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tatanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kaniyang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Kinoo, pika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko gumaling ka. At pagdakay na wala ang kanyang ketong, huwag mo itong sasabihin kanino man, pili ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa saserdote pagkatapos maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo na pagbaba ni Jesus sa bundok ay sinundan siya ng napakaraming tao. Sigurado ko, halos lahat sa mga taong ito'y gustong papansin sa Kanya, gustong makahawak sa Kanya at mahawakan siya o mahawakan niya, gustong mapagaling niya, gustong makausap siya. Hanggang sa sinabi nga dito ni San Mateo, na isang ketongin ang lumuhod, nagpatira pa sa harapan ni Jesus at nagsabi, Ginoo, kung nais po ninyo, mapapagaling niyo ako. Sinong mag-aakala? Kasi dinami-dami ng mga tao, itong may ketong na ito ang makakakuha ng atensyon ni Kristo. Nang dahil lamang sa simpleng ginawa niya, lumuhod lamang sa harapan ni Jesus at nagsabi, kung ibig po ninyo, mapapagaling niyo ako. Dahil sa simpleng mga ginawa ng ketong ito, isang himala, isang milagro ang nangyayari sa kanya nang sabihin na ni Jesus, ibig ko, gumaling ka. Dito po natin makikita, small things matter to God. Little things are important to God. O hindi po ba ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ay ganito, sino mang magbigay
sa inyo ng isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, ay may gantimpala sa akin. Isang basong tubig lang, gantimpala ay bibigay sa nagbigay niyan. At di po ba't sasabihin din naman daw ng mga hinirang, yung mga mapupunta sa kalangitan, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at kayo aming pinakain? Nauhaw at kayo aming pinainom? Nabilanggo at kayo aming dinalaw? Nagkasakit at kayo aming inalagaan? Walang damit at kayo aming binihisan? Which for me ay other words for, Lord, di kami makapaniwala. Nagbigay lang naman kami ng kaunti. Nagbigay lang naman kami ng ilang pirasong damit. Minsan lang naman kami nadalaw. Napakaliit na bagay. Pero yung bagay na ito na ginawa namin sa tingin namin ay maliit, napakalaki ng kapalit. Langit. Because small things matter to God. Kasi naman, yung mga small things na yan, na mga ginagawa natin out of love, especially kung daily, consistent, they reveal many things about us. So much about us, our character, our love, our concern for others. Sabi nga po ng sikat na painter na si Vincent van Gogh, great things don't happen by impulse. It is a series of small things brought together. Yung simpleng pagluhod at pakiusap ng may mapagkumbabang paraan nung ketongin sa ating ebanghelyong napakinggan would reveal na mababang loob siyang talaga. Would reveal na naniniwala siya sa Diyos na makapagpapagaling sa Kanya. Yung simpleng pagbibigay natin, hindi dahil may camera, kundi dahil naawa talaga tayo sa kalagayan ng isang tao, would reveal. Mapagbigay talaga tayo, maawain talaga tayo. Yung hindi tayo kumukuha kahit ng mga simpleng bagay sa opisina, mga bagay na hindi sa atin, pinagtatanong natin kapag feeling natin ay nawala ito, sa nagmamay-ari nito, would reveal na tayo'y honest talaga. Kaya let us always be faithful in small things. Because they could be a manifestation or even a start of great things. Diba't ang Panginoon mismo ang nagsabi, sino mang napagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ay mapagkakatiwalaan din naman sa lalong malalaking bagay. Di ba't dati nauso yung expression na maliit na bagay? Maliit na bagay. Na kung i-apply po natin sa pagbibigay, o pwedeng ang ibig sabihin nito ay, obviously, yung ibinibigay ng nagbigay ay maliit na bagay lang para sa kanya, pero malaking bagay sa kanyang binigyan. Kasi nga po, from the standpoint ng binigyan, hindi naman yung simpleng bagay lang kundi yung sinisimbolo ng simpleng bagay na yan, na naalala ako, na nararamdaman niya yung paghihirap ko, concern siya sa kalagayan ko, yun Kaya yung maliit na bagay, malaking bagay yan. Dito po madalas magkaaway o magkatalo. Minsan may nagkakahiwalay pang mga mag-asawa Kasi madalas lang naman ang hanap ng mga babae ay yung mga simple acts of or gestures of love, of affection, of kindness mula sa kanilang mister. Yung maliliit na bagay pero consistent, araw-araw. Basta may mga maliliit na bagay na pagpaparamdam ng pagmamahal. Sila mister naman, ang style niyan madalas ay yung mga malaki at bonggang-bonggang pagpaparamdam ng pagmamahal. Bibigyan ng pera ang asawa, malaking halaga, pang isang linggo, pang isang buwan. Kaya madalas magkaaway, hindi mag-abot. Kasi yung na-expect ni Mrs. ay hindi na ibibigay ni mister. Magkaiba ng paraan. Now, mga lalaki, while I can side with you as regards this, on account of sasabihin ko, ganun ang paraan ng pagpaparamdam ninyo o natin ng pagmamahal. Kung sana tinatanggihan, pag nagbigay kayo, tinatanggap naman, nakangiti naman. Diba? Buti sana kung di tinatanggap, na-appreciate naman. Pero kung bakit parang kulang sa mga may bahay, dahil
May karakteristik talaga mga babae na gusto nila lagi silang nilalambing, pinagpapakitahan ng care, ng thoughtfulness, ng affection, ng concern. Ganyan ang mga babae. Eh, ibigay natin. Bakit ba ako kasama? Ibigay ninyo. You see, maganda na faithful ka. Maganda na responsible ka. Maganda na galante ka on particular occasion na nagbibigay ka sa... Maganda yun. Pero ano ba naman yung gawin mo yung ginagawa mo dating nung naliligo? Kasi ang mga misis, ang hinahanap ay ganun. In fact, sasabihin ko po sa inyo na ayon sa survey, mas piniprefer ng mga partner yung daily at consistent acts or small gestures of love and affection kaysa yung bonggang-bongga na pagbibigay ng partner nila. Kasi yung daily at consistent, yun yung magbibigay ng security sa kanya eh. At yun yung magpapatatag ng samahan at pagmamahalan yung mag-asawa, nangyayari kapag bigla kang naging sweet. Nagdududa pa yung asawa mo eh, yung partner mo eh. May nagawa sigurong kasalanan nito, all of a sudden, naging sweet. Ano kaya ang kailangan nito? Di ba? Nagdududa pa. Kasi nga, hindi mo sinanay. Sanayin mo at hindi magdududa. Makakatipid ka pa. Joke lang. Basta bukod dun sa mga binibigay ng bongga, daily, ang paramdam ng pagmamahal sa mga taong sa atin ay mahalaga. Bakit? Kasi pwedeng hindi naman araw-araw nakakaramdam tayo, nakararanas ng mabibigat na problema eh. Pero araw-araw, may mga simpleng problema na nakaka-disappoint sa tao, nakakalungkot sa tao, nakaka-discourage sa isang tao, sa taong mahal mo. Kaya araw-araw, lahat tayo, each of us, needs a daily small dosage of love. Napapawi sa mga simpleng problemang yan. Na kapag ginawa natin on a daily basis, ay parang nag-iipon na rin tayo ng pampawi sa malalaking problema na po pwede mong maranasan, pwede niyang maranasan at ng buong pamilya. Nag-i-invest ka daily sa emotional bank account ninyong mag-partner, mag-ama, mag-ina, magkapatid, kayong mag-asawa. Na paghuhugutan niyo. So sana yun ang gawin natin para sa isa't isaan. Na-appreciate naman din natin yung daily na pagbibigay ng Panginoon ng kanyang dose of love sa atin. Mga simpleng bagay na akala lang talaga natin simple kasi lagi nating naranasan. Hindi nga natin na ipagpapasalamat. Gumising tayo, humihinga tayo, wala tayong sakit, may trabaho, may negosyo, nandiyan ang mga taong mahalaga sa'yo, may nagmamahal sa'yo, may minamahal ka sa buhay mo. Ito yung laking pagkaparamdam ng Diyos ng kanyang pagkamahal sa atin. At sana ma-realize natin, mahal tayo ng Panginoon. Araw-araw siya sa atin ay naglalambing. Na sana ipagpasalamat din natin daily and consistently sa pamamagitan ng pananalangin. Na parang nag-iipon na rin tayo ng pang-kontra sakaling magkaroon tayo ng mga seryosong problema. Yun ang pangahawakan natin. Mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Sapagkat ang sino mang laging nandiyan nagpaparamdam na ikaw ay kanyang mahal, ay siguradong pinaka-hindi mawawala sa oras na pinakakailanganin mo ng taong susuporta sa iyo kapag ikay nagkaroon ng matinding problema sa buhay. Ito sana ang hilingin nating biyaya na ma-appreciate natin mula sa Diyos, ma-appreciate natin mula sa mga taong daily ay nagpaparamdam ng pagmamahal sa atin. Maging ganito rin nawa tayo sa Diyos at sa mga taong sa atin ay mahalaga. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat
Sa Kanya ay maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samuko. Alam kong di Sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samuko. Alam kong di Sapagkat anak niya ako. Alam niya kung hanggang saan lang ang kakayanan ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samuko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat sa araw-araw na pagpaparamdam mo sa amin ng iyong pagmamahal. Sana ibukas mo ang aming mga senses dito upang ma-appreciate namin ito nang hindi namin maisip na nawawala ka, na nakakalimutan mo kami, na pinapabayaan mo kami. Ma-appreciate namin na buhay kami. May mga blessings kang pinapadala sa amin. We need it, oh Lord. We need to appreciate it. Help us appreciate them. At sana, Panginoon, yung mga blessings na makapagpapalakas ng loob namin, manggaling din sa mga taong inaasahan namin, lalo na sa pamilya namin. Sana, kahit mga simpleng bagay lang, maramdaman namin ang suporta, pagmamahal at pag-aalala nila. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hindi ka mag-iisa. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatatandaan mo. Kung daily ay nagbibigay siya ng biyaya dahil alam niyang nahihirapan ka, napapagod ka, nalulungkot ka. Kung may mga simple blessings, may mga great blessings. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi pababayaan ng Panginoon na maghirap kang nag-iisa nang wala kang makukuha mula sa kanyang support. Hindi gano'n ang Diyos. Kung lalapit kay Jesus, lalong-lalo na kung nagiging daan ka ng biyaya niya sa iba. Lalo na sa iyong pamilya. Hindi ka nag-iisa at hindi ka mag-iisa. Lagi kang makakakuha ng biyaya sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Pag-aalay. Nawa'y dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng alimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming niyahain ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir. Ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan ng mga unang martir ng banal na sambayanan ng Diyos sa Roma ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga mahal sa buhay na ipinagdarasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na Birhen ng Lasalat, ang Ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat. Iniling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, sinasabi mo rin sa amin dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-iyo sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Please. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay. Sa oras ng lungkot pagkabigo, ako'y muling binubuo. Luha ko't pasakit ay iyong pinaparam. Sa paglubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang tanging kong hiling ay kumilay sa iyong piling. Sa paglubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang tangi kong hiling ay kumilay sa iyong piling. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagniningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo
sa pagmalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, O mahal na Birhen na Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala na sa Isay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong sa mga pagkawain natin sa ating kampanaryo, para sa ating sovereignship at sa ating rectorate o tahanan ng pare, sa pagkasaayos din natin later on ang ating Chapel of Saints at Adoration Chapel. Sana po patuloy niyo po kaming tulungan. Marami pa pong kulang. Salamat po. Patuloy natin i-share ang ating mga reflections ng ating mga videos. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. May anticipated Mass, 6 p.m. this coming Saturday. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at La Salle. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at La Salle. Thank you.